malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Isip muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya. Pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi. Sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! May mali lang at sa aking inilagot. Lahat sila wala ng suot. Baby Lika, pa isa pa. Stop. Banat. Baby Lika, pa isa para. Kasing kulang kanina. Yung halik mo, pati likod mo. Umampi kanina. Ang saya. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 4 ng karugtong ng ating serye para kay Norman Mangusin na ang nakaraan nating tinalakay ay yan tungkol sa issue niya sa pagsuot ng kanyang katarantaduhan na uniforme ni General Maraliag. 'Di ba? At kasalukuyan pong iniimbestigahan ng Napolcom ukol dito, mga ka-plastic. At ngayon, dahil dyan, meron po siyang panibago na namang serye na kung saan ay may ginulo na naman ang buhay ni Norman Mangusin. At ito po yun. Pero bago yan, mga ka-plastic, ito, posted ito ni Mark Jason Warlacolahewa. So, akalain mo yun, no? Sa sobrang lakas ni Norman Mangusin, even na nagbabakasyon si Mark Jason Warlacolahewa ay nagagawa niyang abalahin, 'di ba? Sa mga magagandang moment ng bakasyon niya, mga ka-plastic. So ibig sabihin lang nun ay talagang most interested pa si Norman Mangusin kaysa sa pagbabakasyon nila ng kanyang asawa na si Joanna Francesca Warlacolahewa, mga ka-plastic. Biruin mo yon, imbes na mag-spend ng time para sa sarili nila kung saan sila ngayon nagbabakasyon sa ibang bansa, ay lagi kang iniisip Norman Mangusin. Ganong kakalakas kay makagago WhatsApp man. At lahat na lang ng pinopost ng mag-asawa ay lagi kang pinaparinggan na ikinukumpara ka sa kanya, sa buhay nila kumpara sa buhay mo ngayon. Baga, wag na nating masyadong baga napakagrabe naman po kasi yon. Siguro matindi lang talaga ang galit ng mag-asawa kasi nga 'di ba?
naabala sila sa kaso, naabala sila sa something like that. Pero wala tayong magagawa eh. Imbis na mag-spend ng time na ang isipin ng nila yung isa't isa, biruin mo na isingit ka pa sa bakasyon nila at nakakagawa pa ng content sa ibang bansa, mga kaplastik. So nangangahulugan, ito ay isang gatas na gatas at dekalibre, mga kaplastik. So ito na, dito na naman nagsimula yung kamalasan ni Norman Mangusin, na kung saan ay may isang tao na naghamon sa kanya doon ng suntukan. Pagkatapos ito ng hearing, alam ko eh. So panoorin natin yung video. Tricycle, dala mo. Boss, boss, ang pangit ko pala sa personal. Ang pangit ko pala sa personal. Oo, Akala ko swapo ka. ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Liga, suntukan tayo. Oh, labas, tara, labas ka dyan, boss. Suntukan tayo. Akala ka sa online ka lang pala. Halika! Suntukan tayo. Tangina mo. Grabe naman kayo. Game boy. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Boss, boss, ang pangit ko pala sa personal. Ang pangit ko pala sa personal. Akala ko swapo ka. Ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Liga, suntukan tayo. Oh, labas, tara, labas ka dyan, boss. Suntukan tayo. Ay, ibig Akala ka sa online ka lang pala. Halika! Suntukan. Alam mo, hanggang karakter lang yan si Norman. Huwag nyo namang personalin. Kasi kung pinerpersonal mo siya, baka umiyak yan, maglupasay yan sa lupa. Diba? Kakaining itik yan, mga kaplastik. Hindi siya yung dekalibre na talagang lalaban yan. Kakaining itik yan. Diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Norman Mangusin. Yan yung nagiging tendency ng pagiging kupal mo sa social media. Ang akala mo si makagago lang at ang iba pang mga 14 vloggers ang mga talagang kaaway mo. Pero dingid sa kaalaman mo, may iba pang mga tao na galit na sa'yo. Alalahanin mo kung may kamag-anak yung OFW na niloko mo. Kaya siguro ganyan sila mag-react. 'Di ba? Intindihin mo kung bakit galit sila sa iyo. At ito yung follow-up niya, mga kaplastik. Mas maganda yung kay Reality Quest Veron Facebook page. Nandun yung behind the scene, mga kaplastik. Ito yung behind the scene, mga kaplastik. Boss, boss, ang pangit ko pala sa personal. Ang pangit ko pala sa personal. Akala ko swapo ka. Oh, labas, tara, labas ka dyan, boss. Kaya mo matapang ka, sa online ka lang pala matapang eh. Ito yung mahilig magamon na suntukan eh. Liga, suntukan tayo. Oh, labas, tara, labas ka dyan, boss. Suntukan tayo. Kaya mo matapang ka, sa online ka lang pala Halika! Suntukan tayo. Tangina mo. Mausing! Takot ka pala! Ha? Nagsasalita ka lang pag na-under na kayo? Ha? Oy! Ay, wala, duwag! Duwag, oh! Gusgusin! Pakita ka naman dyan! Duwag! Di makalabas yung ulo ngayon, oh! Kanina nung palabas nila, oh! Takot yung bobo! Takot! Oy! Tinangpuan. Wala na? Aray ko, para isampal, wala pala! Ay, Del! What happened? What happened? Pasalamat ka! Nilalagnat ako! Kung hindi, mas napahiya ka, hinaman ka ng tambets. Anyari, kahit imik, kahit magsalita ka, hindi mo nagawa?
Papayag ka, nasabihan ka ang panghi mo, ay, ang pangit mo pala? Hindi ko David yun, panghi. What happened? Nung nakalayo na po ang car ng ating bida-bida, nilabas ang kanyang ulo, kasi malayo na yung mga nang babasya kanya, naghamon, nagmura, nilabas ang kanyang ulo, doon nagbanta-banta. Hindi naman rinig yung sinasabi niya. Malayo nga ni. Gaslighting nga yung tawag doon. Dear FG, nilalagnat lang ako ngayon, pero nasaan si Idel? Kailangan kong magpa-shoutout sa kanya bago siya mahoyo. Kailangan. Okay? Kailangan. Let's go, guys. Walang yak kayo, nilalagnat ako. Aray mo. Nako, baka may copyright tayo dito. Bagay, ito po, may isa pang video Ito po yon. Habang nagsasalita yung lalaking hindi siya driver yung kasama lang dito sa sasakyan. Ito po yung behind the scene din ni Norman Mangusin. Sino ba to? Mark Martinez. Mark Martinez, Asa News Com. Na. Yung inaasahan yung warrant hindi nalalabas. Masarap maging malaya. Aray ko. Nang wala kang face mask. Diba? This is the... Pina! Hindi ko. Pina! Hindi ko. Pina! Mas lalo ka mapapagod. Hindi ko. Pina! Nalaman mong may problema. Hindi ko. Pina! Murahin siya. Ano kayang mangyayari? O yun. Ano putang ina mo? Pakagago! Sabi sa Roma, Oh. 13. Ano ito, mga pinagdaanan niya? Parang bukas na libigan ang kanilang lalaki. Ano? Sino ba to? Hindi ito yun. Wait lang Saan na ba yun? Nawala yung behind the scene. Wait lang Tingnan natin to kay Badang. Umattend ho tayo ng hearing sa Paranaque. Galing siya Paranaque. Wala na naman lumutang na makagago. Pero nag-utos ng troll. 3 pangit na troll. At tatapang. Siyempre, tayo naman ay hindi naman tayo nakikipag-away. Doon lang sila matapang. Kasi nga politiko daw yung biyanan ni makagago. Tayo ho ay hinaras at winalangya. Diba? Ang tatapang, diba? Ayun. Tayo ho ay nakaranas ng pangaharas, pero at the end of the day, nakita naman natin na puro bunganga lang ang dala. At dala ay puro bunganga. Buti na lamang at ako'y yung ating mga tao ay marunong magtimpe. Talaga? Sabi ko, huwag niyong patulan, wala naman dahas. Puro bunganga dala at saka video. Sa susunod makagago, pag magpapadala ka ng tao, padalin mo na agad ng baril, hindi video. Halatang puro katarataduhan. Di ba? Sa susunod, pag nag-utos ka makagago, padalan mo na agad ng baril, hindi video. Mag-uutos ka pa, matanda pa isa. Makapaghamon at tapang-tapang para naman bubuga. Nung inambaan ng bodyguard ko, atras naman. Talaga? Parang wala namang ginawa. Diba? At tayo po, ako po ay nakaranas kayo ng pangaharas diyan sa Paranaque. Utos yan ni makagago. Siyempre Conclude nga naman, na naman. politiko yung pamilya niya dyan
So, tayo ay nakaranas ng pangaharas paglabas natin. Dangan nga lang ho tayo ay marespeto sa City Hall, marespeto tayo, baka gumawa ng gulo. O, di ba? Tayo marespeto, kaya baka gago sa susunod, magpagpapadala ka ng tao, yung may tira, yung may baril, ano dala, video, at saka bunganga. Aawatin lang ng driver ko, atras, natakot. Aawatin lang ng bodyguard ko, hindi na ba sasapakin? Umatras, natakot. Bunganga, layo. Suntukan tayo. Layo naman ang layo, ayaw naman lumapit. Ikaw nga lumapit, ayaw mo lumapit. Nakakatawa kayo? Oo. Di bale, na-picture naman yung tatlong pagmumukha niyong pangit. Malay Talaga? mo, sa ibang lugar, makita kayo ng bodyguard ko, kilitiin kayo. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Di ba? Malay mo, magkita tayo sa ibang panahon, sa ibang lugar. O, di ba? Mabati kita, oy, kumusta ka? Di ba? Kala mo naman, totoo yung mga pinagsasasabi niya base doon sa video ng ibang panig na hindi ka nga lumapit at nagdire-diretso ka sa loob ng sasakyan mong karo. Halatang sinungaling ka talaga, number 1. At ito pala ay pumunta pala siya sa hearing sa Parañaque. Siguro doon sa kaso niya sa kamag-anak ni Makagago WhatsApp man to. Kaya siya pumunta. Wala pa dito yung kaso niya sa PNP at Napolcom, mga kaplastik. So malinaw na hindi pa gumugulong yung kaso niya about doon sa pagsuot niya ng uniforme. At ipinost pa nga niya ito sa kanyang Facebook page, mga kaplastik eh. Na para bagang saan na ba yung post? Ito, siya mismo nag-post nito, mga kaplastik oh. Oh, yan oh. Diba? May multiple identity para si Johnny Sins, mga kaplastik. Diba? Doktor na rin ah. O, diba? Doktor na rin si Francis Leo Marcos, mga kaplastik. At the same time, food panda rider pa siya. At service crew sa Jollibee. At pinipilit niya siguro na mapatunayan sa sarili niya na edited nga daw yung picture. Pero kasasabi lang niya nung nakaraan na nakakamiss noon sa bahay pa daw niya sinuot. O, di ba? Paano niya ipapaliwanag yun sa PNP, Napolcom? Kaya nagpapalusot siya na parang ganito yung nangyari. With the multiple costumes. Na parang Johnny Sins ang datingan. Johnny Sins na Epstein pa. Jeffrey Epstein ng Pilipinas, mga kaplastik. Siya mismo nag-post niya na yan. Oh. Yan yung username niya na sinasabi niya na na-delete yung kanyang FB account. Na na-retrieve din naman. Siguro may mga admin siyang magagaling. Kaya naibalik niya sa dati ang kanyang FB account. Diba? Ang galing. So, ito. Dahil sa katangahan niya, ito yun. Puro cellphone ang dala. Diba? Ang pansinin niya. Wala namang harm yan kasi ang dala lang yan is ang dala lang yan is cellphone. Cellphone lang ang dala niyan. Tanggalin mo cellphone mo, aabutin ka. Di ba? Tanggalin mo cellphone mo. Tanggalin mo cellphone mo. Di ba? Mga kamag-anak niya. Wala namang bearing yan eh. Ang bearing niya puro kwento. Puro kwento ang laban. Ayan tamo, lalayo na. Ba't di ka sumunod dito? Kung talagang may tira ka, sumunod ka sa akin.
Nagtitripan ka lang niya. Di mo magets. Ha? Takot na yan, sir. Ah. Ano, sana may iwas tayo sa kaso. Gulo. Kaya papansin sila. Ayop na yun, no? Galing. Para parang naghang yung processor ng computer. Yung software niya biglang ito si Madam Beron talagang lakas ng trip sa buhay. Kung magtungo tayo kay Pugenius, mas maganda yung mga nababasa kong comment dun eh. Nasaan na ba yung mga post ni Pugenius? Dito tayo bumisita kay Pugenius. Ang gaganda ng mga comment ng bashers niya eh. Ayun, may bago na naman siyang post. Ito lang, 44 minutes ago. Huwag yan. And live ang ating bida at binibida ang napaka-tender daw ng beat. Mababasa mo yung comment dito. Malapit na niya maging kakulay yung minsan natatawa ako sa bahay na pag binabasa ko yung mga comment ng mga netizens, ang lakas ng trip ng mga tao. Ayan nga, sabi nga ng netizens na si Louie, tawang pilit na naduwag. Duwag naman talaga. Karakter lang niya yung tapang-tapangan sa live stream. Diba? Ito pa. Pati sasakyan ni Norman, kinakabahan. Pati sasakyan ni Norman, kinakabahan sa hamunan ng suntukan. Pagkarating sa labas tayo, biglang nag-check ng engine. Hindi kinaya ng makina ang pressure na nag-breakdown muna. Nakarag-karag na yung karo niya, no? Takot na yan, sir. May copyright. Ito pala, yung mga bodyguard ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. Sabi dito, bumalik pala sa pagiging driver ang ating bidang itong si Jonathan Porol alias Jimboy na nag-recruit pa na toda ng tricycle sa Pabendangdang Soriano bilang bodyguard kuno ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. Ayan, bodyguard niya yan. Ito si Jimboy, mga ka-plastic. Bumalik daw. So si Jimboy siguro sa dati na sigurong kasama ni Norman to. So nalilibang ako kasi mag-scroll dito eh. May nagregalo. Ito panood natin to. May nagregalo. May nagregalo sa akin. Rolex daw. Susuot natin. Oh my God. Nakakahiya. Sige na nga. Uy! Nakagago, meron ka ba dito? Meron ka ba dito? Makagago. Yan yung date, di ba? Oo, ayan o, makagago. Meron ka ba niyan? Wala ka pala niyan eh. Oh. Sandamakmak na aso, kaso utang at kaaway. Ay, wala ko utang.
Fully paid na ako. Sa akin garil ako, oh. Oh, natubos ko na, 2 milyon, oh. Oh, natutubos ko lang, 2 milyon. Tanong mo. Ayan, 2 milyon. ayan, oh. Natutubos ko. Utang at kaaway. Ay, wala ko utang. Fully paid. Ay, yamanin eh. Iwanan ko na, ayoko na. May nagregalo. Rolex daw. Ito. May post si si Food Genius na naman. At in-encircle niya yung gilid na may gulong na nakasabit. sabi ni Food Genius, mga ka-plastic, level up na si Norman Mangusin. Hindi na bodyguard ng kasama. May gulong na reserba. At ito yung comment, mga ka-plastic. Sabi ni Mac Rongbow, buti pa yung gulong na kasi. Tiyaga. Buti pa yung gulong naka-seatbelt. grabe naman kayo. Porket nakita nyo sa video na hindi nagsi-seatbelt si Norman. Yung gulong naka-seatbelt. Para nga naman di mabagok. Kala mo naman hindi. Para naman safety, di ba? Mahirap naman magpagamot ng gulong. baka biglang mabutas eh. Sabi na yan, no, Agustin, panlagay po sa bubong yan, malakas na. Kakarag-karag na nga eh. Nabutasan na kasi siya ng gulong. At lalo na yan, magpipilipin loop na kasi siya. 'Di ba? From Metro Manila to Mindanao. Tapos Visayas at kung saan-saan pa. Kaya yung sasakyan niya, lagi na lang bumabiyaya araw-araw na para silang parang nag-grand tour ba? Lakas ng trip din ng Food Genius eh. Eto, sabi ni Food Genius, mga ka-plastic, di ba bata mo si General Malalyag, bakit mo minumura? At yun ang caption niya about dun sa imbestigahan nga yung uniforme na sinuot ni Norman Mangusing that time. Ito, may isa pang post siya. Nakakatakot pala tong si Norman Mangusing, yung chief ng Intel ng Isabela na si Joel Dulin, bata pala niya. At ito yun. Ako na Isabela, pa, yung chip ng Intel ng Isabela, si Joel Dulin, bata ko yun. Yung bagong uuwi ako na Isabela, pa, yung chip ng Intel ng Isabela, si Joel Dulin, bata ko yun. Yung bagong regional director ng Region 2, kilala nila Maya Lea yun, kilala nila Salvi Balaoro yun. Siyempre, hindi pa naniniwala hanggat hindi niya na-experience. Kaya nga, ipa-experience ko sa kanya. Uuwi ako doon, pahahanap ko siya kay Joel sa mga bata akong pulis. Ako mismo, sasampalin ko siya ng mag-asawa sampal sa harapan ng buong pamilya niya para makilala niya ako. At pag umangil siya, puputukan ko siya. Dami mo sinabi. Yan. Ang naman ganun, sir. Alam mo kasi, kapag ka sinupot na kita, huwag ka nang magsalita. Ibig sabihin, I have all the reason bakit yung sinabihan ng supot. Ngayon, kung magsasalita ka ng pangit sa akin, ingungudgud kita sa harapan ng bahay mo. Ganyan ako ka-abnormal. Hindi. Naku po. Unless wala ka sa Pilipinas, mag-basher ka sa akin. Okay, safe ka nun. Boss, puso mo, sino kaaway niya? Unfriend nyo yun. Block nyo yung JBL niya, supot yun.
Diyos ko, alam mo pa pare nung Transformer bro, nung mga unang isang linggo ko sa TikTok yung 10 days. Lahat ng alam niyang nakakausap ko, nagme-message sa akin, nagre-reply ako, sinisiraan niya. Yun ang reason ba't ako lumayo. Sinisiraan niya. Yaman na yun. Tumulong na lang tayo sa tao. Kaya nga. Yeah. Talaga. Yaman na yan, bro. Pare, ang pagkakamali kasi nila nandito sila sa Pilipinas Yan ang pagkakamali nila. Yung mga basher ko, wala rito sa Pilipinas yan. Yung Food Genius, manood ka pare. His day are numbered. Alam mo yun? Binumero na yung araw noon. Bakit? Nakuha na namin yung Food Genius na account Nakalkal na nga namin kung saan ginawa, kung kailan ginawa, kung anong number pinanggawa. Ngayon, ipapile na namin to. So lalabasan mo muna ng warrant, tsaka hahantingin. Ganun yun. Hindi, yung araw ba, wala rito sa Pilipinas yun. Andun, ano yun mekaniko doon sa Canada yon na yun yung mukha ng bako-bako. Oo. O ikaw JBL, eto face-to-face nagsasalita ako, supot ka o kininam. Huwag kang magsalita ng hindi maganda sa akin, kaabutin ka sa akin. Diyan mismo, sa harapan ng bahay mo. Pag meron ako na record na sinabi mong hindi maganda, aabutin ka sa akin. That's a promise. Pero ito, live to, supot ka o kinam. Yan. Ganyan ako pare. Diyos ko. Hanggang dyan lang yung karakter mo. Ako yung taong pagkaibigan kita, ilalabang kita ng bunutan ng bulbul. Oo. Pagkas lupot kita, manahimik ka. Ganun yun. Ibig sabihin, may reason ako bakit kita sinabihan ng supot. Biruin mo lahat. Baho mo. Pati yung Janix sinabihan niya, naku, huwag kang ano dyan, kasi ganito yan, maramot yan. Ba? Tama ba yun? Wala namang pinakita sa akin yung bata. Diba? Matinong naman lahat ang pinakita sa akin nun. Diba? So tayo na lang, wala naman tayong problema May supporter tayo, sila wala. Sila lang mag-ungguyan, magdipan sila. Sila. Yun. Diba? Ganun lang yun. Sabi ko nga, wag ako Kasi ako, Diyos ko pa, naku bro, malakas ang saltik ko. Sinabi mo pa. Buti inamin mo. Sabagay, sa loob nga ng bahay ni Kuya, nakontrol mo lahat Sa labas pa kaya. Di ba? Ay nako. Tapang-tapangan ka lang sa karakter mo. Hindi pa daw niya kilala si Jimboy. Tumalon sa LRT ng kotse, lasog. Francis Leo Marcos tatalupan sa police uniform ng PMP. Talagang iniimbestigahan na siya mga ka-plastic. Tatalupan ng boy. Tumalon sa LRT, lasog. And kaya tayo makita Pero meron siyang video na kung saan ay dati palang ayaw na niya makipag-ugnayan kila Francis Leo Marcos. So ito, panoorin natin to. Yung mga tinatawag na wiretapping conversation ni General Maraliag at ni Francis Leo Marcos that time, mga ka-plastic. So panoorin natin tong video na ito. Sino to? Boss B. Sino to? Yama po. O Yama, ano yun? Boss, kamusta kayo? Eto. Boss, isa lang ang pangako ko sa inyo. Ano yun? Pumanatag kayo. Malakas ang kaso ni boss. Panalo siya.
alam ko naman, siyempre, reasonable lahat and everything. Hindi naman yun yung punto eh. Yes, Ang problema, nadadamay ako eh. Dapat lahat ng tao, after siya, ako eh. Opo. Yun nga. Pero boss, yan naman, pinapatay ko sa social media yan. Inuutusan ko yung mga vlogger natin na yung Bernard Chong na sinasabi nila, wala yung connection doon. Magkaibigan lang sila, best man lang sa kasal. So, basta huwag nyo na akong dinadamay kasi napipressure ako sa pamilya ko, napipressure sa kaibigan ko, napipressure sa asawa ko, napipressure ako sa mga kaniguto ko. Kung nadadamay ako, pati yung mga kumpanya ko sa ibang bansa, nadadamay din sa akin. Kaya nga boss, pero wala po yan, patay po yan sa social media. Hindi po yan bumibenta yung bibi nyo, yung pangalan nyo. Hindi po. Oo nga, pero ba't ako nagaganito? Hindi boss. Hindi ko naman alam nangyayari sa akin, hindi ko naman alam yung mga nagtatanong sa akin, yung mga basta. Kasi, alam nga na dikit po yung pangalan ninyo. Pero, ano yun, Jay, pag-usapan natin mas importante, ano pa? opo. Tapos yun boss, eto, yung kaso ni boss, ngayon, gumugulong na. Lahat ng mga bumatikos kay boss, lahat ng mga nangira sa kanya, nakalatag na rin po. So, sabay-sabay ito na sasampa sa DOJ, pati... Number mo ba ito, Yama? Yes, ito po yung number ko. Lahat Sige. po yun, babalikan po ni Atty. Johnny kasi si Atty. Johnny lang ang abogado ni boss na kasama namin 24 oras, 1 linggo kami sa loob ng NBI. Lahat ng nangyari po. Basta, Yama. Oo. Kung ano kailangan, paalam mo lang kay Beth at kay Tony, ha? Yes po. Sige, yun lang muna, ha? Mm-hmm. Sige, ha? Oo, alam na po yun. So wala na pong iba kahit ay boss, ito, si Mami Beth. Wag na lang din tayo kasi siya, tinigil na rin namin yung pakikipag-connection sa kanya, yung pakikipag-usap. Kasi yung hinihingi namin na ebidensya, ayaw niyang ibigay. Anong ebidensya yun? Di yung lahat po ng pinamigay na mga ayuda ni boss, kasi malaking tulong po yun. Opo. Hindi ko alam yan. Kasi Kabado, sinabi po siya ni boss. Si Beth? Yes po. Akala niya regarding sa kanya. Sinabi po siya. Basta, ang kausap ko si Beth at si Tony, ha? Boss, hindi nga. Hindi pala si Tony to. Kay Amy Marcos nga yun nakaano. Ba't si Amy ba kalaban niya, kakampi niya? Ayun nga po ang hirap eh. Biruin mo lahat ng tumitira kay boss, puro loyalista ni Amy. Ang lahat ng nakakuha boss ng mga ayuda, bigas at mga PPE, puro lahat tauhan nila Amy, puro mga loyalista niya. Tapos ngayon ganito ang balik. Kaya napakasakit po kay boss na ganyan yung nangyayari po. Si Tony na lang kausap ko, ha? Yes po. Si Mami po, sabi ni boss, tatanggalin niya na yan kasi nakita niya ang daming koneksyon nung nasa labas boss. Basta si Tony na lang kakausapin ko, ha? Hindi niya ginamit yung koneksyon niya. Yun ang kinasasama ng loob ni boss. Sige. Opo. Sige boss. Pagka po merong i-update ko po kayo ulit. Pero sa po natin, okay po yung dalawang abogado, si Attorney Espejo, yung lalaki, yung INC, at saka si Attorney Johnny. Sige. Opo. Sige boss. Boss, kung manatag kayo boss, ha? Huwag kayong mag-alala po. Okay si boss. Okay. Yes po, okay po. Sige po. So yun, dito na nagkakabukuhan. Noon pa yan yung panahon ng pandemic times. Si Brenchong pala yan. May-ari ng... Di ko alam kung si Brenchong Sabi nga ng netizen, si Brenchong daw yung kausap ni Yamatan, mga kaplastik. At hindi pala yan si Tony. Si Maralag. Baga ito. Ay isa pa tayong ito, last na to. Boss. Hello? Hello, pare. Good evening. Kumusta ka? Kumusta ka? Pare, okay lang. Hindi, pare, ganito. Di ba nagbigay ka ng 300,000 kay Johnny? Hello? Nagbigay ka ng 300,000 kay Johnny. Ano yung another 200 na binigay mo? Kanino binigay? Pre, basta lahat ng pera, dumadaan si Tony. Okay, hindi kasi ganito. Pag dumaan si Tony, yun, tanongin mo lang. Pag si Tony balik na, ibigay ako kay Tony. Si Tony ko rin pinapabot. Oo nga. Malinaw lahat ng bagay. Sandali. Oo.
Kasi siyempre kinukwenta ko rin kung magkano yung ano. Di unang-una, di ba sabi ko siya mag-rate ka ng 5M. Tapos sabi ko siya magbigay ka ng 2M kay Vic Lorenzo. Pre, Sandali. sa pera talaga. Sandali nga. Huwag mo muna magaling. Hindi naman ako maingay. Sinasabi ko, gusto ko lang maliwanagan para alam ko kung magkano yung naibigay mo sa akin. Yung nakuha ko sa iyo. O 2 million doon sa kila Vic Lorenzo sa mga NBI na binigay mo kay Alvin. Tapos 300,000 kay Johnny. Ngayon, may 200,000 pa kay Tony. Saan kaya yun? Sino kaya ang humingi? Yun ang gusto kong tanungin. Basta tanongin mo si Tony. Hello. Sabi ni Tony, binigay ko. Kasi hindi ko binigay. Alam mo naman ako makalimitin na ako pag binigay ko. Amnesia? Hindi mo kay Tony binigay yun. Pre, ayoko magsalita sa gusto ganyan. Sinasabi ko, so yung 300,000 kay Johnny natin sa kay Tony. Yung 200,000, so bali 2.5 pa lang yung nakukuha ko sa'yo, tama? Basta ito dumaan yung mga pinag-usapan natin. Kasi isa naman pinag-usapan na una. Alam niya rin natin yun. Ayoko na. Alam mo alam mo pare, sa totoong buhay lang, walang yayang mga yan. Puta sinabi nila sa akin na... Yun sa'yo, alam ko. Ayoko nangyayari sa'yo. Sa totoo lang. Hindi ko gusto nangyayari. Pero sa akin, pre, ang dami rin nangyayari sa akin eh. Alam ko na, intindihan ko nga eh. Pero lahat naman ginawa nila eh. Lahat nila ginawa nila sa akin. Alam mo, binabartulihan nila ako pare. Ang hirap pare. Pare, lahat ng mga kasalanan ipinupukul nila sa akin. Wala akong kinalaman. Sinabihan nila ako. Kaya napilitan akong tumawag siya na humingi ng 5 milyon. Sinabihan nila ako na kung hindi nila ako nagigitigan. Itutumba nila ako pare. That time, hindi ako makatawag kay Tony. Wala akong telepono, wala lahat. Hindi ako makahingi ng tulong sa mga ninong ko. Pare, naiintindihan mo ba kung anong hirap ang pinagdadaanan ko dito, pare? Naiintindihan ko. Yun nga. Ngayon, wag ka lang magbibigay ng kahit kaninong pera, kahit na sino kang humingi. Huwag ka magbibigay. Lalo-lalo na doon sa mga yun. Pre, basta kay Tony, lahat, basta buo tayo ni Tony. Ikaw, ako, si Tony, buo tayo, di ba? Oo, buo tayo, siyempre, pare. Oo. Kaya yun yung sinasabi ko, pare. Alam mo, baka ang iniisip ko kasi kumuha pa kinumpleto mo yung 5 million eh. Pre, wala ka. Basta alam ko, kayo ni Tony, pwede kayo mag-usap. Kami ni Tony, pwede mag-usap. Kaya tayo ni Tony talaga. Lahat ng... Oo, hindi. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya, kinumpleto mo pang ibigay yung 5M. No, pre, wala akong gano'n. Hindi ako gano'n. Wala akong gagawin. Basta wala akong... Basta wala kang gagawin nang wala ako. Pare, salamat at kahit pa paano pinoproteksyonan mo ako. Pero alam mo ba kung bakit ako naobliga magbigay humingi sa'yo ng dalawang para lang nag-promise pa na next week dahil sa ginawa nila sa akin. Basta tapos ng ngayon onwards, kung paano natin naayusin yan, kay Tony natin lahat yan. Hindi ko lang malimutan ako kay Tony. Hindi mo nalalaman. Alam ko. Ito, yun din yan. Ayoko naman magmarunong. Kaya sabi ko, lahat sigaan si Tony para si Tony nag-decision. Dahil ayoko yung sasabihin mo next time, ba't ako nag-decision? Salamat naman kung gano'n, pare. Pare, mahalaga pa ba ako sa'yo? Siyempre, kaya kakindaan mo ni ko dinadaan dahil ayoko mag-misunderstanding tayo eh. Bagay, naiintindihan kita. Karang butang, inang sa mga pare. Nag-decision ako, sasabihin mo next time, ba't ako nag-decisionan yan? Ba't mo dinedecisionan to, o di ba? Hindi, kaya naman ako nag-decision pare, natakot ako. Kasi wala akong matatawagan. Kasi sabi ko, hindi ka Okay lang yan. Hindi sabihin sa future, siyempre ikaw, malagi tayo nag-uusap, marami naman tayong naiwan. O paano yun pag-decision na yun? O ayaw naman magmarunong. Kaya sa bagay, ito na lang lahat. Para at least, malinaw, balang araw, pag nagkita tayo, magkikita naman tayo balang araw, sasabihin ko, ito na pag-usapan namin ni Tony, ito na pag-usapan namin ni Tony, ito na pag-usapan natin ni Tony, di ba? O at least, di ba? May isang taong yun ang pinag-usapan namin. Anyway, basta kahit ano mangyari, huwag ka na magbibigay dyan sa mga hinayupak na NBI na yan, pare. Tama na yung 2 million na kuha nila sa akin. Kung ano nagdagan niya puta. Kaya pala ang tindi ng galit niya sa NBI ngayon, ng mga kamakailan niyan sinasabi niya na pagbubuhulin niya daw yung NBI. Ito pala yun. Lahat talaga ng mga pinagsasasabi ni Norman may related sa mga nangyayari ng nakaraan niya. At nakikinabang din daw yung mga yan. Kaya pala ang lakas ng loob niya na okay lang sa kanya makasuhan. Kasi may mga koneksyon siya sa mga tao dyan sa loob. At laging binabanggit ang pangalan ni Antonio Maraliag Jr. na general na ngayon na yung pala nakikinabang din pala sa mga ayuda
mula kay Norman Mangusing. At sabi nga dito ni Pud Genius, nasan daw yung 300,000 na dinala ni Tony. Kaya naman pala may mga history palang pinagdaanan si Norman na kung saan ay matindi nga talaga ang galit niya sa NBI. Kung natatandaan niyo yung mga sinasabi ni Norman Mangusing sa live stream niya na paghuhuntugin daw sila ng NBI. Kasi alam niya na meron na talaga silang history na nangihingi ng pera pala itong mga to kay Norman Mangusing ng mga kalakasan ng pagpapalipad at mga kung ano-ano, di ba, mga kaplastik. Yun ay dahil dito sa mga nangyayari. Ngayon, nagkukunik-kunikta na lahat ang mga lahat-lahat ng bagay, mga kaplastik. Na lahat ng mga nakakausap ni Norman Mangusing ay nakikinabang din pala sa pera niya o sa pera ng mga OFW. Di ba? Kaya dapat itong imbestigahan ng Napolcom eh. Dapat lang talagang imbestigahan. Kasi may mga history na sila before na may money laundering pala sila. May korupsyon sa loob ng NBI, di umano. Kaya naman pala ganito itong si Norman Mangusing. Ganong katindi ang galit niya sa PNP and NBI. Ayun naman pala, itong si Maralyag at saka si Norman ay talagang magkadikit noon pa. At nakikinabang sa mga kwarta ng mga OFW. So napakadelikado na pala tong taong to, no? Marami pala tong nalalaman. Ina nila. Pare, bumenta ako sa kanila, tandaan mo yan. Lalo na yan, Victor Lorenzo na yan, putang ina. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Alam mo kung bakit? Sila Tulfo, kumampi na sa akin. Oo, sila din Tulfo, kumampi na sa akin. Uy, call out natin si Ben Tulfo tsaka si Rapi Tulfo. Dinamay kayo dito sa usaping ito, mga kaplastik. Ngayon, sabihin ninyo yung opinion ninyo kung nanonood kayo sa akin, Ben Tulfo, Rapi Tulfo. Nakilala pala kayo ni Norman Mangusing at dikit daw kayo sa kanya. Ba malupit. Dekalibre nga talaga mga koneksyon ni Norman. Even si Rapi Tulfo at si Ben Tulfo ay dikit sa kanya. Diba? Gaano katotoo ito, Ben Tulfo, Rapi Tulfo? Kinall out kayo sa usapan ng dalawang to. Ba? Kaya siguro pinipictured nyo si Norman Mangusing nung panahon ng pandemya, baka nga naman meron. Ugnayan, di natin alam. Ngayon, putang ina. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Alam mo kung bakit? Sila Tulfo, kumampi na sa akin. Dumidilim na yung bench. Sila Tulfo, kumampi na sa akin. Tangina, wala naman akong kaso. Pinipilit nila akong gawa ng kaso. Ganyan sila, pare. Ngayon, parang ang narinig ko, nabubulungan yung mga agents. Hindi ko raw kinompleto yung 5 milyon. Yun ang naririnig ko. Ano naman yun? Hindi naman ako mamili ng pera, no? Ano yun? Yun na nga. Di ba, nakabigay tayo. Nagbigay ako ng 2 milyon. Nagbigay ako ng 2 milyon. Okay. Basta, ayoko na pag-usapan yung mga kapit ka. Basta sa akin. Pare. Yung mga ginagawa, ito nilang ginadaan. Para hindi nagawa ang understanding. Pare, walang misunderstanding. Mahal kita, nagkakaintindihan tayo. Ano mo? Basta tandaan mo, puta na, ang inabot ko rito sa damakmak na Bartolina at talo at takot araw-araw na iniisip ko baka hagisan na lang ako ng baril dito tapos bigla ako namatay. Yun lang naman ang kaya nilang gawin sa akin kasi sa legal process, hindi na ako kaya. Mangyayari ulit yan, Norman. Di ba? May isang tanong lang. Yun naman ako, tatapos lang. May isang tanong lang ako, pare. Kaibigan mo ba yung Vic Lorenzo na yan? Kilala ko lang, mga tao. Marami naman taong kilala ko lang eh. Tanginang yan. Pare, huwag ka magtitiwala dyan sa mga yan. Tandaan mo, huwag ka magtitiwala. Bernard, kapatid mo ko, huwag ka nang magtitiwala sa kanila.
kahit minsan. Lahat ng sasabihin nila, huwag ka magtitiwala, huwag ka na rin magbibigay ng pera dyan. O, tangin na nila. Sobrang galit ko sa kanila. Sobra ang sama ng loob ko. O, tanga na, yun ang naririnig ko sinasabi nila. Hindi natin nakompleto yung 5M. Gago mga putang inang yan eh. Hindi na ako natatakot pare. Willing na Matindi. ako magpasukan sa kanila sa korte. Kung alam mo lang kung Ayan na naman tayo. pinahiya ng abogado ko ni Abraham Espejo. Yun lang. Anyway, mag-iingat ka dyan. Basta never trust them. Pare, never trust them. Putang ina, napakatamis ng dila niyan pagka nakaharap ka. Pero pag nakatalikod ka, putang ina, pinagpaplanuhan ka din nila. Yun lang masasabi ko sa'yo. Sige na, magandang gabi. Okay, ingat ka. Okay, bye-bye. Oy Bernard, kung sino ka man, magsalita ka na. Magpa-interview ka na kay Makagago. Kung totoo man ito, yung mga pinagsasasabi ninyong dalawa regarding doon sa nangyayaring korupsyon dyan sa loob ng NBI, mga kaplastik. So malala pala ito, mga kaplastik. May mga ugnayan pala kayo dati dyan na kung saan ay nakikinabang ang mga taga-NBI at itong si Tony Maralag. Ba? Lahat ng pera ng OFW dumadaan sa kanila. So nangangahulugan, lahat ng pinapadala ng mga OFW na walang kamalay-malay kung talaga nabibigay ito sa mga mangangailangan during the pandemic times, ayun pala, ay napupunta pala to sa korupsyon. Pati si Rapi Tulfo and Ben Tulfo ay na-call out din dito sa usapin nila ni Bernard at ni Norman. At laging nane-name drop itong si Maralag. So nangangahulugan lang na meron talagang malalim na ugnayan sa money involved na ginawa ni Norman Mangusin. So malaking katanungan nito, mga kaplastik, na yung palang nangyayari noon pa sa loob ng NBI. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Gambin commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.